Magandang hapon po. Ang pag-usapan po natin ay tungkol po sa dahon Maria. Hugasan natin mabuti po yung dahon Maria. Binabad ko na kasi mabuhangin doon. Hugasan natin mabuti po. Yan, kahit ilang pirasong dahon Maria po. Ilalaga natin. Ilaga muna natin, saka natin pag-usapan. Ayan. Lagay natin dito po. Ayan, yung dahon Maria. Tapos, isang tasang mainit na tubig para mabilis na rin ilaga. Sige po. Ano po siya? Ayan, pakukulan po natin po yung dahon ng Maria. Ito po yung nilaga kong malunggay ko, mamaya inumin ko. Ayan, malunggay ko yan. Ito naman yung dahon Maria. Sige mamaya na po uli. Opa. We're back. Opa. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Ang pag-usapan po natin ay tungkol pa. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po uli sa mga viewers namin, nagsusubscribe sa amin. Maraming salamat sa mga suportas ninyo sa amin. Ang pag-usapan po natin ay tungkol po sa dahon Maria. Pinutuputo ko kasi nilaga ko yan o dahon Maria. Lapit mo. Nakikita talaga. Nakikita siya. Dahon Maria. Ang dahon Maria po, ang nagagamot niya po ay ang mga dysmenorrhea, sakit sa tiyan, yan ito po. Dahon Maria. Totoo po yan. Nagamit ko po nung mag-edad ako ng mga teenager, mga 15 years old, ganun. Kasi nung niregla ako noon, 14. Ako niregla noon. Ako po 11. Kasi ayan, yung mga bata ngayon, yung mga millennial na ngayon, ang aga-aga. May 10, may 9. Oh, may 10, may 9. 8. Oh, minsan buntis na, 10 years old, 11 years old. Diyos ko po, mga viewers, yung mga estudyante natin, isipin ninyo, mahirap yung maagang nabubuntis, mahirap mag-alaga ng anak, lalo na magpakain, na wala kayong trabaho, kawawa ang magulang. Mag-aral mabuti, mag-aral. Ang pag-usapan po natin ay tungkol po dito sa dahon Maria. Kasi, tumitigil ko minsan yung regla ba. Kung minsan sumasakit yung puson. Nakukuha po yan sa pagkain ng malamig at saka maasim. Kasi masama din po yung kumakain ka ng maasim o kumakain ka ng malamig kung may regla ka. Depende naman kasi sa tao, meron naman yung hiyang sa kanya ang pagkain ng maasim, meron din yung sa malamig. Ako nasanay din ako pero meron din yung aywan ko ba kung ano nakain ko din noon, tumigil. Hindi lang tumigil, yung parang lumalabas ng kunti-kunti, hindi siya masyadong lumalabas na kwan. Ang ginawa ko, uminom po ako nito, kasi masakit yung puso, masakit yung tiyan. Totoo po yun. Maniwala kayo. Totoo po yan. Sa ngayon po, sa mga Gen Z, sobra sila pag masakit yung puso nila, di na sila papasok. Mga UI na ngayon. Mga tamad ko. Minsan yung mga ibang estudyante na mag-aral mabuti. Isipin nyo, pagtanda nyo, kuwan na kayo, may pamilya. Lagi ko sinisir mo ng si Teresa, lagi akong galit. Wag na dyan, basta be patient, mga student. Ito na po yung, anong pangalan nito ay? Dahon Maria. Pinakuluan. Ito pinakulan kanina. Pakita mo anak. Yan po siya. Yan. Yung dahon Maria. Ilalagay natin po dito. Yan. Ito po yung dahon Maria. Ito po, iinumin po ninyo. Kung maglagay po kayo ng kwan, pag maglagay kayo ng, anong pangalan po yan, ng dahon Maria, yung maglalaga kayo, kahit ilang piraso ang ilagay ninyo at saka isang tasang tubig po. Ilagay po dyan tapos pakuluan. Di ba nakita naman ninyo, pinakuluan ko. Yan. Totoo po yan. Maniwala kayo. Kaya lalo na sa mga bata, hindi naman na siguro sa may maedad na. Sa mga bata, kasi kung minsan ang mga bata, matitigas din ang ulo. Kahit sabihin mo na wag kang kumain ng ganyan, mapili din. Wala nang kung minsan nga, ang bata na ngayon sila na ang nanay, hindi na tayo. Kaya mga viewers, sana nagustuhan ninyo ang bagong anong tawag payo at magandang
gamot para sa dysmenorrhea at saka sa masakit ang tiyan. Totoo po yun. Kasi ginagamit ko ito nung teenager ako. Ngayon, wala na. Menopause na po. Sige po. Bye! Bye! Opa. Opa, sana nakuha ninyo ang gusto namin sabihin. Stay safe. God bless. Salamat! Maraming salamat! And please click the bell button, like this video, share, and share. I-share ninyo Like, para naman share. makatulong tayo sa ibang mga And teenager. subscribe. Subscribe. Bye po! Bye, boss! Bye!